Hello everyone and welcome back to my channel dito sa Seryosong Usapan with Kuya Jun. Bago ang lahat, nais ko muna kayong batiin ng isang magandang morning, good evening, and good afternoon. Nasaan man kayo naroon. At sana nasa mabuti kayong kalagayan. Nais kong munang magpasalamat din sa mga aking subscriber o sa mga nakapag-subscribe. At sana patuloy kayong susubaybay at patuloy na susuporta dito sa aking channel. At bagamat medyo matagalan na nasundan yung huli kong vlog, sana wag ko kayong bibitaw at patuloy tayo dito sa ating usapin sa Seryosong Usapan with Kuya Jun. Okay, maraming salamat ho. Sa ngayon, ang ating topic ay tungkol dun sa nangyari sa pag-aresto sana kay Kibuloy, pero hindi ho natuloy gawa ng may humarang ho yung mga yung mga membro niya na Kingdom of Jesus Christ ba yun? At pakinggan din muna natin itong pagtatanggol ni Harry Roque. Alam naman natin yan na laging pinagtatanggol si Duterte o kaya si Kimberly. Pero pakinggan muna natin ang kanyang sasabihin at saka natin siya bibigyan ng reaksyon at opinion. Secretary, I understand that only a few days ago you went on social media to say that you expected something to happen in Davao, that side of town, of that side of the country. But you're expecting a suspension of Davao City Mayor Baste Duterte. And now this is what happens. Can you tell us what is driving all this fear or speculation on your part that something is happening, will be happening down there in Davao City? Well, nakita naman natin kung ano talaga nangyari dyan. Service of warrant of arrest, pero tamang ginamit yung salita, nagkaroon po ng raid. At yan po ilabag talaga sa ating Bill of Rights, no? Dahil nakasaad po sa ating Bill of Rights na the right of the people to be secure in their places, houses, and papers shall be inviolable, no? Except upon lawful order of a judge, upon finding of probable cause. At bago mo pasukin, no, yung isang property, kinakailangan meron kang search warrant. At ang requirement pa nga, it must particularly describe the place to be searched and the items to be seized. No? So ngayon po ako nakakita na isang paglusob na para bagang of the same scale and scope ng linusob ni Erap yung Kap Abubakar. And this is even reminiscent of what happened in Marawi. No? Hindi ko lang alam kung ilang batalyon talaga itong mga polis na pumasok dyan. No? At hindi ko talaga alam kung bakit tinatrato na parang armed terrorist group itong pinaghahanap nila na kaisa-isang tao lamang. Okay. Kanina sinabi ni Ronald Culto, no? Pero alam mo, kahit anong tingin natin dyan, nakalagay din sa ating saligang batas, no? Yung karapatan na magkaroon ng pananampalataya. At dapat naman respetuhin natin yan, no? Dahil yan po ay garansyado talaga ng ating saligang batas. Mr. Secretary, so bukod sa kanilang paglusob na wala pong search warrant, siyempre papasok na may mga baril, marami rin magkukonsidera na yan po ay isang kumbaga form of disrespect na sa isang ginagalang na sanctuary na isang grupo na meron pananampalataya. No? I'm sure kung ito po'y nangyari sa isang Catholic simbahan, and there would be widespread outrage already. No? Dahil talagang since the time of Middle Ages, ang mga lugar na sinasambahan ay kinukonsider nga na sanctuaryo. In fact, yung mga nagtatago from the law, no, ay talagang binibigyan din ng sanctuaryo dyan sa mga simbahan na yan.
this be avoided if Mr. Kibuloy or Pastor Kibuloy would simply face the court? Narinig niyo yung mga sinabi niya. Yung unang tanong, hindi naman niya sinagot. Kasi siya yung nagpakalat sa vlog niya na sususpindihin daw itong si Mayor Baste Duterte, na wala namang ganun, wala namang utos na nanggaling sa administration na sususpindin ito si Baste. Siya lang yung gumagawa ng na ganung speculation na wala naman siyang basihan. Kaya yun, hindi niya sinagot yung tanong na yun, at dumirekta siya dun sa nangyaring pag-aresto sana dito kay Kibuloy. So ngayon sinasabi niya yung mga alagad na batas sa mga pulis ay nilabag daw nila yung Bill of Rights, sinasabi niya. So ano ba yung Bill of Rights? Dapat sana pinaliwanag niya kung ano yung Bill of Rights ang sinasabi niya. Kumbaga medyo tinwist niya. Sabi niya, hindi daw kailangan pumasok kung walang search warrant. Hindi niya binanggit yung warrant of arrest. So ano ba yung ibig sabihin ng warrant of arrest? Aarestuhin yung tao, di ba? So kailangan pa ba ng search warrant bago mo ipatupad yung warrant of arrest? Hindi niya alam kong alam niya yun pero yung pananalita niya medyo pinapaikot niya para lang yung mga viewers na nanonood sa kanya ay mapaniwala niya na nilabag nga ng kapulisan yung tinatawag niyang Bill of Rights. So yung ko naman sa sinasabi niyang Bill of Rights, isa lang naman yung aking meron bang nangyari na unjust arrest? Ang kapulisan, meron silang hawak na warrant of arrest. So pwede silang pumasok o pwedeng pasukin yung property na yun dahil meron silang warrant of arrest. Ang kaso ang nangyari, hinarang sila nitong miyembro ni Kibuloy at yun nga, may nangyaring kaguluhan na ang nag-umpisa ay itong mga miyembro ni Kibuloy na sila pa nga yung may water cannon na fire truck. Sila yung nag-water cannon sa mga pulis. At meron pa ngang pulis na nasaktan na nakita dun sa video na mukhang kinuyog. At yung miyembro ni Kibuloy ay may mga pamalo at may mga nakita pa nga may hawak na itak.
So bakit hindi mo yung kinukundina or hindi mo binanggit ang bagay na yun? Bakit ang pinapalabas mong masama ay itong mga kapulisan? Yung kapulisan, meron silang warrant of arrest ah, na kanilang ipapatupad. So ano ba yung ah, warrant of arrest? Natural, papasukin nila yung property kung nasaan yung tao. Eh bakit sinasabi mo na hindi pwede dahil walang search warrant? Walang search warrant, ganun. Ang pagkakaintindi ko, Roque, bagamat hindi ako abogado at ikaw yung abogado, eh bakit hindi may paliwanag kung ano ba yung search warrant at saka dun sa warrant of arrest? Anong pinagkaiba? Or ano yung definition nitong dalawa? Ba't hindi yun ang ipinaliwanag mo? Ba't sinasabi mong bakit kasi walang search warrant yung police kaya nilabag nila yung sinasabi mong Bill of Rights. Meron silang warrant of arrest. Ang lumabag itong miyembro ni Kibiloy. At saka sinasabi mo bakit ang dami. Eh, pwede bang arestuhin lang ng tatatlong pulis yan? Eh, tingnan mo naman yung sandamukal na alipores ni Kibuloy. Tsaka dapat pinaliwanag mo din na pagka ganyang may warrant of arrest, ay yung taong haharang dun sa mag-aaresto na kapulisan, eh dapat binanggit mo din na pwede silang arestuhin. Kasi ano yan obstruction of justice, kumbaga. Kasi nga yung taong aarestuhin ay meron siyang kasalanan o meron siyang kaso kaya siya arrested. Ngayon, itong mga miyembro ni Kibuloy ay humaharang. So, sino ang may mali dun? Sino ang lumabag sa Bill of Rights? Walang nilabag yung kapulisan kasi meron silang warrant of arrest. Eh, hindi nga sila nakapasok dahil hinarang sila ng miyembro ni Kibuloy. Tapos palalabasin mo na masama yung mga pulis dahil sandamukal sila o sa ilang batalyon sila. Eh, syempre, nakikita naman nila yung miyembro ni Kibuloy kung gaano kadami yung miyembro niya. So, ang iniiwasan lang talaga ng kapulisan ay magkaroon talaga ng dumanak na dugo. Although, pwede sanang kung pupersahin nila, pwede. Kasi meron silang warrant of arrest. Pero, hindi sila yung naging, kung panahon lang siguro ni Duterte yan, ewan ko lang kung ano nangyari dyan. Kasi ang alam ko umiiwas yung mga kapulisan na merong masaktan o merong mamatay o ano man. Itong miyembro ni Kibuloy ang agresibo. Sila yung may pamalo, sila yung may daladalang itak, at sila yung nag-water cannon sa mga pulis. So ngayon, diyan sa mga sinasabi mo na yung kapulisan pa ang lumabag sa Bill of Rights na sinasabi mo, gusto mo lang palabasin na
masama itong ano, ito na naman ang tirada mo yan eh. Gusto mong palabasin na masama itong kasalukuyang administrasyon, kumbaga. Siyempre, sino ba ang presidente natin? Si Bongbong Marcos. Si President Bongbong Marcos. Yun ang pinupuntirya mo na naman na maging bagsakan ng sisi dito sa nangyari na dapat sana pag-aresto dito kay Buloy. Meron ng warrant of arrest eh. Ngayon, sasabihin mo walang search warrant yung pulis, yung kapulisan. Ba't hindi may paliwanag kung ano yung ano? Kasi ang pagkakaintindi mo dyan sa search warrant, meron lang silang hinahanap na bagay. Halimbawa, sa itong property na to, merong search warrant yung mga polis. Dahil ayon dun sa impormasyon, ay may mga baril dyan, o may mga illegal drugs na nakatago dyan sa property niyan. Yun, dun mo i-apply yung search warrant. Di ba, Attorney Roque? Medyo inaano mo yung ano ginagawa mong komplikado palibasa siguro, akala mo, sa isip-isip mo, hindi naman maintindihan nila itong sasabihin ko. Siguro ganun. Dahil akala siyempre, ang karamihan maniniwala sa sasabihin mo dahil abogado ka nga di ba? Wala ka nang ginawang tama Lahat na lang, puro kasinungalingan yung pinagsasabi mo. At puro kasinungalingan at para mapasama mo lang itong presidente natin. Ganyan ang ginagawa mo sayang lang yung pagkaabogado mo. Puro kasinungalingan yung mga sinasabi mo. Sa iyo nang gagaling lahat yung tulad niyan, yung sinasabi mong sususpindihin si Baste, Duterte. Sa sarili mo lang yun imahinasyon pala yun Kaya patulad naman ngayon, ito, medyo inaano mo medyo nililito mo yung mamayang Pilipino sa sinasabi mo na paliwanag mo na nilabag ng kapulisan ang Bill of Rights. Dapat sana pinaliwanag mo kung ano yung Bill of Rights at ano yung search warrant at ano yung warrant of arrest. Dapat pinaliwanag mo yun kung talagang ikaw ay lalagay ka sa tama. Hindi tinutulik sa mo yung mga pulis. May sinabi ka bang may helicopter? May may motorboat pa na sinasabi mo. Wala, sa imahinasyon mo lang yan So, di ba? Ito, gumawa ka na naman ng ewan ko lang, may maniniwala pa ba sa'yo sa kadaldalan mong yan? Marami na rin galit sa'yo dahil dyan sa dyan sa mga isinisiwalat mong pasinungalingan. Harry Roque, sayang abogado ka pa naman ikaw mismo yung naglagay sa sarili mo na sa ganyang sitwasyon Kaya yun lang ang masasabi ko at sana patuloy ko kayong susubaybay at mag-subscribe dito sa aking channel. Salamat at thank you and thank you for watching.